More or less 30 minutes po. Hindi ko naman Ano tinignan. pong pinag-usapan nyo sa loob? Usually kasi pag nagkikita kami, we talk about guns, NBI, Bucor, kaguluhan, and everything. Hindi nyo po pinag-usapan yung dala ninyo? Nang ano naman siya eh. Please parang- wind up, Your Honor. Meron ba sinabi sa yung see you again? Kasi the following month, nagdala ko kauli ng 5 milyon? actually, ang mga suggestions sa akin niya, even after, sabi niya, sir, gumawa ka ng pera. Sabi sa'yo? Opo. Sino nagsabi sa'yo? Si Ronnie. Aha, okay. One last question, Mr. Chair. Okay, please proceed. Ang sabi ni kay Henry, kay Herbert, sabi mo nagbibigay ka ng 3 milyon kay Secretary de Lima. Tama ba yan? Tama po, Your Honor. Ipababa ito dun sa 1.7 na binibigay ng 17 drug lords or commandos? Hindi ko po alam yung tungkol doon kay YC Ragos po. At tanungin na lang natin si Inspector, si Intelligence Officer Ablen. Nandiyan ba siya? Sabi niyo po ay nagbibigay ko weekly 1.7. If you have to multiply it times 4, lingguhan eh. 17, that's 6.8 million a month. Tama po ba yan? 6.8 million a month ang hinihingi po ninyo? Your Honor, please, clarify ko lang po yan. Ano? Yung 17 na unang umate nung patawag, that was January 4, ang nag-comply lang po noon 10. Now, yung mga succeeding weeks, hindi naman po kompleto yung 17 o 10. Basta ko ano lang po yung iparating. Para saan po yun yung tara na yun? Sa opinion ko po, Last question na ito, Mr. Chair. Apo, sa opinion ko po, Your Honor, Oo. Yes, yan, yes, Mr. yan sa Witness. opinion ko, I'd like to believe, part po yan nung delivery ng 5 million Para kanino? para kay Secretary de Lima. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Vice Chair. We now call Honorable Pineda. Andiyan ba? Wala. Chairman Barbers. Salamat, Mr. Chairman. Mabilis lang ho ito. Unang tanong, didiretsuhin ko na lang. Pagtugan lang sa tinuod, Bert, ha? Yes po, Your Honor. Sabihin mo sa committee ito, meron bang Shabu Laboratory sa loob ng Bilibid? Mikey muna. Sa Yes, pakal... oo, meron, wala. Wala po. Wala. So walang katotohanan yung merong Shabu Lab sa loob. Tama ba ako? Pero meron pong chismis doon sa komando kay GB Sebastian nga may nagluluto. Pero masasabi ko po dito sa inyo po at sa sabihin ng Pilipino kasi mahirap kung magsabi hindi ko nakikita pero may mga hakaka at istorya nga na may nagluluto doon sa loob ng maximum banda doon kay sa komando na makaluto silang 1 kilo per day. So chismis lang yun po at hindi ko masasabi po nga 100% po. I think siguro dapat ma-verify din natin yon dahil nakakapagtaka. Base doon sa affidavits nila, Mr. Chairman, makita mo napakaraming sabong umiikot sa mga kamay nila. Tinotokahan yung isa, 10 kilos a week. Yung isa, tinotokahan 30 kilos, 50 kilos a week. Ang tanong, saan ba galing yung shabu? Di ba? Pangalawang tanong, nabanggit, nasama ka doon sa matrix eh. Di ba? Opo. Nasama ka doon sa matrix Opo. eh. At nasabi doon sa matrix ng ating presidente Opo. na yung source ng droga galing sa mga sindikato sa labas. Opo. Pwede mo bang patunayan yan dito sa komite? Yung sa Matrix po, noon po na time ni Secretary de Lima po, nung linipat kami sa NBI, ay ginawaan ako ng Matrix na. May matagal na po yung report na yon. Para ipindown ako, para maalis ako. Dahil yung hawak ko, yung carceral side is pinakamarami akong big time drug lords ang hawak na nasa 70%. Yung kay Chairman GB Sebastian po ay kunti lang siya doon. So ginawaan ako ng mga report nila ni Cardinio dahil may contact sila sa PECC at lumabas doon at nagugulat po ako na rekta po ko ng China at pinanser po ko ng... Teka, dali lang. Opo. Ano Your siya? Honor. Rekta ka ng China. Ibig sabihin, yung source mo galing sa China. Opo. Totoo ba yan?
Ay, hindi po totoo dahil hindi ko marunong mag-English, hindi ko marunong mag-Chinese, Bisaya po akong dako. Okay, kung ganon, saan galing yung shabong binibenta nyo? Ay, yung shabu ng sinabi ko doon sa 5 kilos, dahil hindi wala akong tiwala kay Chairman GB Sebastian, ay ang nagbe-brief po sa amin si Junel Sanchez. Sabi ko, pag ikaw sir, apayag po ako. Kasi kung doon ako dadaan sa kanya, ay siya mabango kay Dilima. So ngayon, hindi man ako marunong magtulak doon, at may mga membro po ako nga kaya sila na mag-dispose po. At least makatulong para sa 2015 na pundo para election 2016 po, Your Honor. Okay, sinabi mo kanina sa ano mo, no? Sa kwento mo actually lumalabas doon na meron natatanggap si Secretary De Lima. Tama ba? Opo, 3 million po yan. Bukod kay Secretary De Lima, sino pa sa alam mo ang nakakatanggap ng pera galing sa'yo? Sa akin po, yung secretary niya mismo, si Ma'am Lins po, noong 2013 ng December, nagbigay po kami 1 million. Sabi ni secretary at ni Ma'am Lins na yung para Pasko, Christmas doon sa opisina niya. Meron bang ibang opisyal ng gobyerno na nakakatanggap? Meron po. Sino? Si Director Bocayo po is 1.2 million. So si Director Bucayo at saka si Senator De Lima. Opo. Yan ang actually yan ang sinabi mo kanina eh. Opo. Bukod sa kanilang dalawang binanggit mo, meron ka pa bang ibang opisyal o meron ka ibang kaibigan na mga opisyal ng gobyerno, kunyari senador, gobernador, congressman, mayor, board member, konsihal, meron ka bang ibang kaibigan? Wala na po. Wala na. na po kung ano. So yung sinasabi mong tumatanggap ng pera na galing sa'yo, na galing sa proceeds ng droga, Opo. binibigay mo lang para kay Senator De Lima at saka para kay Bucayo. Bucayo. At saka doon sa sekretary ni Dilima din po. Sige. At saka doon kay Ma'am Susan at Kabaraan po. Last question, Mr. Chairman. Nagtataka lang kasi ako, no? I don't know if this is a policy of the Bucor. Bakit kasi merong mga kubol, no? At kapag tinatanong mo yung mga jail guards kung paano nakapasok yung TV, yung electric pan, yung kung ano-anong kontrabandong nakapasok doon, wala silang sagot. Meron akong natatandaan na interview ng isang TV doon at tinanong, paano nakapasok ho yan? Ay, hindi ko ho alam. Kalaki-laking jacuzzi, hindi na ipasok. Ngayon, pwede bang patunayan mo sa committee ito na yung mga kontrabandong yan na nakakapasok sa loob ng Bilibid, may katapat na bayad yan doon sa ating mga opisyales sa loob. Tama ba ako? Tama po. Pero yung mga malakihan na kontrabando ay hindi kaya po ng direktor at superintendent. Kailangan po may bas-bas po. Kagaya galing ng po ano, kay for sekretary. example lang. For example. Okay. Yung mga equipment, ang kubol ko doon, ang kubol ko doon centralized po. Ang opisina ko po ay para ding opisina ng congressman at senador. At ang aking kwarto doon, ay kung meron po tayong Shangri-La Hotel na kwarto, parang ganun din po. So yung CR ko po ay talagang pang 5-star hotel. Bukod ba sa shabu, yung bang mga party drugs, yung ba'y nakakapasok din sa loob ng presuhan ng Bilibid? Party drugs, ang alam ko lang po, shabu ang makapasok. Yung party drugs, hindi ko alam yung mga ecstasy. Yung mga gano? ecstasy, wala. Hindi ko alam yun kasi sobrang, parang social na yun eh. Parang siguro shabu lang siguro. So, Walang that's all, ganon po Mr. doon Chair. sa loob. Let me just reserve my right to ask again the Thank you, witness in Chairman the Hayes. next round of the questioning. Thank you, Mr. Chair. Yeah, at this juncture, because of the many people who are requesting for the time of our majority leader, may Congressman Rudy is now recognized. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mikey. Just 2 questions to the Secretary of Justice. Mr. Secretary, in the light of all these testimonies, sworn statements, sworn testimonies given here, what do you plan to do? Because,
one of the crimes that may be committed by a public officer is dereliction of duty under Article 208 of the Revised Penal Code. When an officer, a public officer, maliciously refrains from instituting prosecution for the punishment of violators of the law. So ito na, may mga testimony na nag-violate yung isang tao. What do you plan to do, Mr. Secretary? Mr. Chair, Kasi kami po dito hanggang in aid of legislation lang to craft legislation on the matter, but dito po sa mga narinig namin na alleged commission of crimes and you are the Secretary of Justice, ano po plano niyong gawin dito? talaga pong magpa-file kami ng cases. Ngayon, we are just in the initial stage of building up the cases. As a matter of fact, yung request namin sa AMLA, where we submitted some questionable bank account, hindi pa kami nabibigyan ng papadala ng report. But dito lang sa, I believe na nakuha naming mga salaysay, ito ay apat lamang ang nakikinig namin, samantalang mayroon pa tayong siguro mga 18 witnesses. I believe na mayroon na ng probable cause. But syempre, hindi naman po tayo magpa-file ng talagang hindi airtight na case. Kasi unang-una, hindi naman tayo dapat magmadali. Gawa ng wala naman tayong hinahabol na oras. But definitely, we are going to make it airtight. Hopefully, yung mga bank accounts or name account ay magkaroon ng positive results. And since drugs a predicate crime na pwedeng magbigay ang AMLA ng hindi na kinakailang mag-file ng petition sa Court of Appeals, titingnan po natin yan at sana yung sinasabi sa amin na sisiliping mga bank account which may mga accounts po namin binigay mga daang milyon ng parang may preliminary findings eh. So, yung isa may 500 million na nakadeposito. So, ganyan po kalaki yan. Billion talaga. At sigurado pong magpa-file kami ng kaso. Ngayon, in the meantime, yung pong dapat talagang patigilan 100% yung drug trade sa Bilibid. Kahit ano pong gawin ng SAF, kahit 2,000 mahigit na ang nakuha, ay meron pa rin pa isa-isa, pa dalaw-dalawa. O hindi namin naman kung na cellphones, meron pang internet sa loob. Diyan siguro kinakailangan namin na kami suportahan ng Kongreso at baguhin natin yung ating Republic Act 4200, yung Anti-Wiretapping Act. Meron na po kaming sinubmit na parang proposed amendment sa Republic Act 4200 para i-include ang mga prison cells or penitentiary na payagang magkaroon tayo ng mga listening devices. So, yung pong isang hiniling ko na jammer, para lang 100% na mawala ang drug trade, ay dumating na po at lalabas na po sa customs. Yan po dinonate nung isang sa aking panawagan, kaya siguro at least yung Building 14 baka matigil na natin. But dalawa lamang po yung pinadala sa atin. Magkabilang dulo lamang yun ng Building 14. Pero itong maximum, kinakailangan po natin ng malaki-laking jammer siguro. Thank you, Mr. Secretary, because we look forward to that because one of the personalities mentioned here happens to be a member of the Senate, and we have an inter-chamber courtesy where we do not invite a member from the other chamber, although she's welcome to come here, but since she has made statements that she will not come here, we look forward to the filing of the case so that she can also clear her name na hindi naman isang side, but if she can come here and confront all of these witnesses and present her side, well and good. But if not, then maybe the opportune time will be when the cases are filed. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Majority. Thank you. Congressman Mikey Romero. Yes, good afternoon. Tanong ko lang ho, is how organized is organized? Meaning,
how organized ang organization ng drugs dito sa loob ng New Bilibid Prison, no? May I just ask si Mr. Colanco and Mr. Magleo if are they still here? Sorry. So, Mr. Colanco, are you a drug lord? Your Honor. Sorry. Opo. Drug lord po ba kayo, Hindi Mr. po. Colanco? Hindi po. Ako po ay may negosyo po ng lending po magpautang. Ang kaso ko po ay robbery. Opo. Yung kinalaman po, magkano po sa kaalaman nyo, Mr. Magleo and Colanco, ang drugs na umiikot sa loob ng New Bilibid Prison? Ang presyo po ng droga sa loob ng Bilibid ay mas mahal kaysa presyo ng droga sa labas, Your Honor. May alam ho ba kayo paano kalaki ho to? Quantity, you mean quantity, Your Honor? Both quantity ho at saka street value. Kumbaga, may nagsabi ho yata 1 billion yata, no? Yan bang, ano? Totoo ho ba yun? Okay, isa-isayin kung sagutin ang tanong nyo, Your Honor. Sinasabi niyo yung quantity ng consumption sa loob ng Bilibid Maximum Security Compound during the tenure of Secretary De Lima. Is that correct, Your Honor? Yes, sir. Ang consumption ng shabu sa loob ng Maximum Security Compound ay 2 to 3 kilos a week during the time of Secretary De Lima, Your Honor. Sa loob ng Maximum Security Compound, Your Honor. At ang presyo noon ng shabu sa loob ay umabot ng 15,000 per bolto, meaning 1 bolto is 5 grams, Your Honor. So, 200 bolto ang isang kilo. So, that's times 15,000 per bolto, Your Honor. Sir, yung 15,000 is per sachet? Ano ba to? Per Yes, what? sachet na ang timbang ay 5 grams, Your Honor. Pag i-compare naman, ang presyo sa labas ay halos hindi abot ng ganon nung mga panahon na yon. Siguro ang running price from the source going to the street players, mga 12,000 lang siguro, and then yung street players, street marketers ng drugs ay tataasan na nila dahil silang retailers, Your Honor. Tinatanong nyo tungkol sa consumption, yung nabanggit yung collectible, Your Honor, ay kay Peter Ko. Kasi marami kang sinabi na 50 million yung utang ni Mr. Sino yung sinabi mo kanina? 50 million yung utang kay Peter Ko? More than 50 million pesos ang utang ni JB Sebastian kay Peter Ko, Your Honor. So, ibig sabihin, paano kalaki ang perang umiikot sa loob ng National Bilibid Prison involved in drugs? Ang Bilibid, Your Honor, lalo sa Maximum Security Compound, ay doon lang ang trading, Your Honor. Trading, doon ginagawa man transactions at ang bigayan ng droga at bayaran ay sa labas, Your Honor. So, Mr. Secretary, how big is the industry, ito pong industriya ng drugs na nanggagaling sa loob ng National Bilibid Prison in terms of value at saka po ano pong quantity, if I may? Ang alam ko lamang po na sinabi nung nag-umpisa kamay yung percentage ng niluluto o tinatransact sa loob ng Bilibid. Ang kwan po dyan is between 70 to 80% ng drug transaction sa buong Pilipinas. In other words, yan pong mga sabu natin, yan po either it's directly imported from China or niluluto yan sa high seas ng mga Chinese ships. Pagkatapos po niyan, itong mga imported shabong yan at saka yung niluto nila, tinatapo nila yan doon sa jettison from the ships. May mga GPS yan. At yung mga GPS na yan, mga shabu, yan ang nire-retrieve ng mga Filipino counterparts nila.
At yan, pagkatapos na makuha na yan, throughout the Philippines, pag sinabi na po yan, na parating na yan through telephone sa mga drug lords na Chinese, yan na po ang ibebenta nila. Tinatawagan nila yung mga Filipino counterparts, mga Filipino drug lords natin. At ito namang mga Filipino, all this sa pamagitan ng cellphone, yan naman ang magbebenta doon sa kanilang mga contact sa labas. So yung ini-import na yan o yung niluluto sa high seas ng mga shabu, hindi po yan pumapasok sa loob ng bilibid. Doon na lang silang transaction sa labas. Pero ang utos niya nanggagaling sa loob. Kaya ganun po. Ngayon, siyempre gusto ring meron ding, there are now 24,000 inmates sa New Bilibid Prison. Hindi na lang po 20,000. Yan po ay kumukonsumo yung mga yan ng mga shabu. Kaya mas mahal dyan pag yung nanggagaling sa labas para ipagbenta, itingi-tingi dun sa mga inmates. Pero yan, maliit lamang yan. Tulad ng sabi, mga 3 to 5 kilos lang per Kasi week. Mr. Secretary, assuming na nanggagaling yung 20% of shabu transactions inside the New Bilibid prison, if we zero that out, 20% mawawala na sa ating mga kalye right away. No? So, is that correct? Ganyan po ang findings, parang findings ng chief ng PNP. But I believe that para magkaroon tayo ng accurate report tungkol dito, dapat imbitahan natin ang PDEA. Kasi ang PDEA may talagang specialization nila at makapag-report sa atin. Dapat kaya sa tomorrow or succeeding hearing, dapat nandito sila. Meron po sila eh. Nagpresenta sila sa amin sa cabinet meeting sa Malacanang at iba ang presentasyon ng PDEA. Anyway, kung dati-dati nagpresenta sila sa cabinet at meron silang presentation din na PowerPoint presentation. Secretary, sa New Bilibid Prison po, do you assure us na zero na ang proliferation of shabu inside? Hindi po. At tulad ng sinabi ko kanina, kasi kahit pagka-higpit-higpit ng SAF, ang sabi ang kanilang assessments that bumaba ang transaction ng mga 90%. Actually, ang sabi ng mga inmates dun sa New Bilibid ngayon, pag-take over ng SAF ay halos pantay-pantay na sila. Yung mayamang inmates saka yung mga mahirap na inmates halos pantay-pantay na ang pakiramdam nila. Even dun nakakuha ng sulat tong mga SAF itong SAF na even JB Sebastian said na ngayon daw niya naramdaman ang feeling ng isang preso. Kaya sa ngayon talagang mahirap. Pero maraming tumatawag sa akin, especially sa media, na yung kanilang contact, sa mga broadsheets, yung kanilang mga contact, ay tumatawag pa rin sa kanila. Ibig sabihin, mayroon pa ring telepono sa loob ng Bilibid ngayon. Kaya ang talagang solution dyan, para yan ay mapatigil completely, jammer. Talagang ang hinihingi ko po dyan, ang appeal ko nung una, nagpahanap kasi ako ng jammer na malakas. Kasi yung jammer na ginagamit ng NBP ngayon, pag ang cellphone mo ay G3 or LTE na, hindi na masawata o hindi na makontra ng kanilang jammer. Kaya dapat dito, nagpahanap ako at meron silang nahanap sa Israel. Ang cost or nitong jammer na ito from Israel na maganda talaga ay 10 million pesos. Kinakailangang donation para wala ng procurement, wala ng bidding. Mr. Chairman, I'll just wrap it up. Mr. Secretary, can you give a definite program on how to zero the drug trade inside the Bilibid prison? Ilan months ho ang mabibigay nyo to zero this out? And then, how do we monitor it also? So, thank you very much, Mr. Chairman. Well, we would like to really stop completely. Kasi, ang laki din ng binabayaran
ng DOJ. Kami po ang nagbabayad dun sa 420 SAF troopers. Yan po kung saan-saan lamang kinukuha ng DOJ sa kung saan pondo namin. Including this transfer. Ito pong mga NBP inmates na ito, pinatransfer ko na yan from NBP to the ISAP detention cell na ngayon ang tawag dyan sa ISAP detention cell where Senator Trillanes was incarcerated during the Oakwood Mutiny, nandun po sila ngayon sa AAP detention cell. Actually, kagabi po, parami ang gustong tumistigo. Kagabi po, 2 inmates na naman ang gumawa ng an additional affidavits. At baka ngayon, meron na naman dun. Anyway, kung timetable po ang hinahanap, patigilin lang po natin ang cellphone. The drug trade will completely stop at the NBP. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Secretary. Mr. Baka Chairman. pwede kayong humingi kay Secretary Rudy Salalima ng ayuda para dito sa jammer na sinasabi mo. Opo, at actually merong contact sila sa DICT na talagang nagpipresenta, nag-offer para ang problema diyan sa jammer naman, pati yung lahat ng communication equipment ng mga gwardiya, ng mga legal na communication equipment, nasasaran din. Kaya yung mga radio communication, hindi mo rin magamit pag may jammer. Kaya dapat merong wires ang gagawin natin para dun sa ating mga gwardiya. Kaya I think yan lang kaunting problema na yan eh. Sige po, please do the needful. Anyway, Mr. we Chair. now recognize... sige. Before we'll proceed to another interpreter, probably we can ask the PDEA to make a response on the query of the Honorable Congressman Michael Romero, because that's a good question. May we recognize the PDEA representative? Please, Pidea. Yes, sir. Just to make it easier for us to understand what's happening dito po sa Bilibid, yung sinasabi po na drogang umiikot sa loob, ito po yung tinatawag natin na internal consumption. Kumbaga, ito po yung droga na ginagamit ng mga preso na nasa loob ng Bilibid. However, Marami ba yan? ito po yung tinatawag, sinasabi na 2 to 3 to 5 kilos every week. Opo. So in short, ito lang po yung umiikot. However, yung sinasabi naman na kilo-kilo or milyon-milyon na droga, hindi po ito yung umiikot sa loob. Ito po ang transaction ng gagaling dito sa inside of the Bilibid. In short, bago ikasa ang any delivery papunta from one syndicate to another, kailangan may basbas po sa loob ng Bilibid. In short, kailangan talaga sa loob ng Bilibid, kaya binibili po yung cellphone sa loob ng Bilibid ng 1 milyon, kasi kailangan talaga nila yon para maikasa yung transaksyon sa labas. That is multi-million peso transaction. In short, i-control nyo man po din yung cellphone sa loob, may chance pa rin na mapasukan dahil nga binibili ito ng milyon. However, if totally makontrol because of the jammer, so the real time na transaction sa loob is mapipigilan na po natin. However, meron pong dalaw na tinatawag. So in short, pag ang isang tao ang dumalaw ka sa isang transnational drug trafficking organization or person, the transaction will still be completed. Nadidelay lang sila ng 3-4 na araw. Kasi ikakasa pa rin yung transaction. That is why ginagawa po ng ating pamahalaan is stopping the trade inside the Bilibid while we should go all out dun sa ilalim naman po yung mga user. Kung gusto po natin talagang stop ang drug trade. Because while we are stopping drug trade in the Bilibid side, which is about 30% of the total transaction na umiikot sa buong Pilipinas, nangyayari po yung sa Bilibid. Kailangan din po nating i-stop
yung kalakal sa ilalim, which is yung tinatawag po natin yan na Barangay Drug Clearing Operation. Ito po na po yung tinatawag ni Sir Bato na Operation Tokhang. So it should complement po yung each other. However, itong bilibid po is vital as of now. Dahil dito po kasi nangyayari yung transaction. So, meron po tayong, kung makikita po natin sa Amerika, just thinking out loud, if we really want to monitor yung mga dalaw, meron yung telepono na may harang na salamin, di ba? If we can just monitor all of the conversation, that will be fine that will drastically reduce the transaction inside of the bilibid. Yun lang po. So, Thank you po. siguro para considering the gravity of this issue na kahit si the president has even requested for a 6-month extension. Dapat siguro, if I may just request the DOJ na let us not wait for a law to do this. Gawin na natin ng mabilis. Yun ngang EJK nangyayari. Ito siguro, simple lang naman ito. Wala namang mamamatay dito. Pero masusugpo natin through an administrative intervention. Kanya siguro yan ang pag-isipan natin so that we can address this immediately. Pwede po ba yan? Mr. Chair, ang talagang kinakailangan natin ay fast amendment to the 4200. At saka gawin nating legal yung pag-import noong jammer with intercept. Sige po, titingnan po natin yan. I hope that sabay na ang House saka Senate sa kasi yun ang kailangan eh. Whatever evidence you will get because of the jammer or intercept, that will be thrown out because they are inadmissible in evidence. We will take note of that. Sige po. So now we recognize Congressman, Vice Chairman Strike Revilla. Thank you, Mr. Chair. Meron lang po ako ilang katanungan. Una-una, before I proceed, would like to comment, Siyempre, Secretary and our witnesses, especially ang ating pong SAF, no, sa pinakita ninyo kaninang videos, talagang very revealing. From the start pa lang makikita natin, sa labas pa lang, no, na yung mga bata ginagamit nila dyan hanggang sa pagpasok natin sa bilibid. First, it's really a very admirable, lalo na sa SAF, kay Secretary at sa Presidente po natin. Sa binigyan yung pagkakataon talaga na bigyan ng pansin itong ating bilibid prison. Kasi yung droga natin dyan, marami na naririnig natin noon, tapos yan, na-reveal ninyo ngayon, napakalaking itong ating pong nabuksan, no? na pintuan, na dapat talaga mapagtulong-tulungan pa paano natin to masusolusyonan. Mr. Secretary, may question lang po ako sa inyo. Kasi ang primary mandate ng ating pong PNP SAF, hindi lang po para magbantay dyan. Ang question ko po, no, para lang po maging malinaw, gusto kong malinawan, gaya ng sinasabi po ni Congressman Romero po kanina, kung kailan, kung may target tayo. My point is, hanggang kailan po ba natin gagamitin yung PNP SAF dyan sa Bilibid Prison? Actually, yan nga po ang magiging problema namin. Sapagkat nalalapit na po yung parang 3-month na time table namin, na ang original plan namin doon is that after the original SAF troopers have been assigned, dapat magkakaroon ng rotation. Kasi alam namin mga tao rin yan, kaya't sa laki ng pera at dami ng perang na umiikot sa bilibid, hindi malayong sila'y makurap. Pero apparently, hindi nagsasucceed itong mga drug lords at the SAF still performing an excellent job. Yes, Ang problem po is that baka po yung parang sinabi namin sa SAF na mga 3 buwan lamang sila, and then kung talagang hindi pa rin matapos, then the Marines will take over. So yan ang problem namin.
And as matter of fact, we have prepared a letter to kay General Bato na kung pwedeng palawigin pa ng konti ang SAF. Thank you, Mr. Secretary. One more thing, kasi ang ano po doon, yung mga jail guards po natin, di ba, permanente po yan. Ano na po ang mangyayari doon sa mga tinanggal natin? Yung pong, ang ginawa natin dyan talagang completely, pinalitan natin yan, inalis natin yung mga prison guards natin, mga opisyal, except for those indispensable. Siguro, may bilang natin sa daliri. So, ang ginawa po natin dyan, nagkaroon sila ng retraining, reorientation, reeducation. Pero, I don't know if that's enough. Ang dapat ginawa natin dyan, dapat talagang, kasi ang tingin ko dyan nung una, talagang all of them, walang exception, ay tainted lahat ang personnel ng Bucor. All of them. At lahat ng aspect ng buhay sa loob ng Bilibid, lahat po pinagkikitaan, lahat mga korap. Kaya sa aking paningin, ay ang Bucor ang pinakamasamang agency ng gobyerno. Ngayon, hopefully, that with the help of SAF ay nagiging iba na sila. And as we saw kanina sa kanilang video presentation, but yung problem namin is that they are being protected, itong mga prison guards na ito ay protected by the civil service. Meron pong mga term ng office yan, kaya hindi natin mapapalitan. Pero the ideal would be, dapat ni-rotate yan doon sa iba't ibang colony. 7 po itong colony ng National Bilibid Prison. Kaya parang nangyari dyan, binilik din natin eh. Correct. So, hanggat mayroong konting, o kung hindi ko malaman kung gano'ng konti na pinagkikitaan through illegal drugs, nasanay na pong maging korap yung mga yan eh. Paano po, Secretary, ang ating pong magiging solusyon po dyan? Kung tayo may agam-agam, ultimo, pag tinanggal na po natin ang SAF dyan, di ba? Hindi yun nila mandato yan na magbantay talaga dyan. Tama po, tama. Papasukan natin ng army o military. Pero hanggang kailan din hindi rin po pwede sila dyan. Kaya nga talaga ang kinakailangan yun, the use of cell phone and other communication equipment by this inmate should be completely stopped. If you completely stop the use of cell phones, completely stop din ang illegal drug trade dyan. Mr. Secretary, paano kung nakakapasok din talaga, di ba? Dahil yung mga jail guard natin. Yun nga po nung una. Kasi nung una, meron tayong mga katulad dun sa airport, meron tayong mga x-ray machine. Hindi ginagamit. Hindi ginagamit. And yung mga bisita natin, tulad nung sinabi nung staff kanina, dire-diretso yun hanggang dun sa cell. Hanggang sa selda ng mga kwan. But I think this has been changed. And maraming pinagkikitaan dyan. At katulad nga nung kinikwento ko, around mga 3 weeks ago, doon nila pinadaan naman sa hospital. At yun nga isang office ng isang doktor, nakuna ng isang nakatagong cellphone with 60,000 pesos beside it. Kaya yun ang problema natin na talagang very ingenious itong mga ating mga high profile inmates. At siguro kaya marami silang nagkakasikit kunwari, nagpapa-assign doon sa hospital para makakuha sila ng new cellphones. Thank you, Mr. Secretary. Sana lang suggest ko lang sana kung meron tayong short term, long term, talagang yung reforms talaga kasi nakakatakot to di ba? Iikot lang iikot tayo, di ba? Ngayon, at least ang presidente talagang iba yung kanya pong paglaban sa droga. So makikita po natin yun doon. So sana dito, once and for all, kasi kung may agam-agam din tayo sa mga tao po natin dyan, wala rin nung mangyayari. Pagkaalis nyo lang din, babalik lang din lahat yan. Tama po yun, pero ngayon, mga 10% na lang natitira. Hopefully, kung matutuloy yung ating although mahal ang price tag, itong ating new Bilibid building na i-auction sa Nueva Ecija,
But napakalaki ng price tag, 50 million initial expense natin, billion pala. Initial, sabi ni Secretary Dominguez, saan tayo kukuha ng more than $1 million. $1 million. At, pero I don't know kung ano ang magiging final decision ng mga economic team natin. Gawa ng naka-schedule yan for bidding, for the opening the bids on November 25, 2016. Thank you, Mr. Secretary. That's all. Thank you, Vice Chair. Mr. Chairman, people will proceed. That is in relation to that proposed public bidding of the proposed Bilibid, that transfer at the Nueva Ecija. That was taken up during the 16th Congress. And as you said, our Secretary of Finance is thinking on where to get the funds. Isn't it that is under our PPP project? It's public-private partnership. So therefore, there is no immediate cash out in the implementation of the project. Opo, totoo po yun. Under PPP yan. Pero hindi malaman nila kung saan kukuha ng pambayad yan eh. Hindi naman kumikita yung building ng Bilibid. Okay. Hindi katulad yan ng mga LRT natin na talagang mayroong pagkikitaan. Yeah, but the payment there will be some sort of staggered. Yung pong 50 billion, in the 20 years that it will be liquidated, gagastos pa po tayo ng mahigit ng 100 billion. So, it will amount to about 150 billion pesos. Mahigit. Kaya ganun kalaki ang sinasabi nila. Kaya ngayon, ang sinasabi nitong mga economic managers natin, na instead na ganun kalaki ang gastusin dyan sa Nueva Ecija, i-improve na lang natin itong New Bilibid. Magtayo tayo ng mga building dun sa six other places where there is penitentiary, farm penitentiary, at baka mas malaking kamurahan po. So yun, I think yun ang pinag-aaralan nila eh. Okay, thank you very much, Mr. Thank Secretary. you. Now, before, I would just like to announce that we will continue tomorrow, but we will transfer venue Makalintal and Aquino Hall in the second floor of South Wing Annex, 9:30 also tomorrow. So now we recognize Congressman Ron Salo. Thank you very much, Mr. Chair. May mga ilang katanungan lang po ako dahil marami doon sa mga itatanong ko dapat ay natanong na rin at nasagot na. Una muna, gusto ko munang tanungin yung tatlo, sina Herbert Culanco, sina Magleo, Rodolfo Magleo, at saka si Director Rafael Ragos. Magkano lahat ang naibigay po ninyo kay Secretary De Lima? Ako muna. Sir. Sige po. Ako po, lumalabas, 10M po yun. So 10M dalawang beses? Opo. Okay, tigpa 5 million. Si Mr. Magleo. Ang mayabot lang namin ng aking partner na inmate leader, Your Honor, ay 3,000 plus 4,000 plus 6,000 at tinanggal na kami, Your Honor, as inmate leader dahil hindi namin ma-meet ang quota na 50,000 a week, Your Honor. Magmula po, Your Honor, magmula po October 2013 nasa 45 million po sa 3 million. Hindi po kasali po yung 1 million po, yung big concert ko po. 1 million, hindi po kasali. So sa isang taon po ang aking big concert po, 10 beses is 10 million. So naka-isang taon ako mahigit po. Siguro nasa mga 14 to 16 million po. Yung sa 1 million po, so can and bear po, nga share po kay Secretary De Lima. So magkano lahat po yon? 46 plus 14? 46 plus 14, 50, 60 po. 60 million. Opo, Okay. thank you. May salamat. Kay Mr. Ragos po, tatanungin ko lang po. Gaano po kayo katagal na naging OIC ng Bilibid? December, January, February. Then middle of March, wala na po ako. More or less 3 months and more. O more or less 3 months. Pero sabi po ninyo September hanggang March?
No, end of November. So it's In December, January, February, then middle of March. That's 3.5 more or less. Bago po kayo ma-appoint po roon, paano niyo i-describe gaano kayo kakilala ni Secretary De Lima noon, na senator ngayon? Ako ang kanyang naging trusted because I was the deputy director appointed under her term or under the term of Pinoy. Usually, pag may mga bagong upong opisyal, they tend to trust yung mga kanilang in-appoint rather than the old ones na inabutan nila. So, pag meron siyang mga confidential investigations or investigations that are for the consumption of the management or the government or of the DOJ, ako ang kanyang inaatasan. These are investigations that are not really gathering hard facts. This is more of an elicitation, educated guess, kasi nagmamadali po ang management na gamitin ng info. Hindi po ito yung formal investigation. Usually, akong inaatasan niya pag may ganun. So, ibig sabihin, sadyang may trust and confidence sa inyo sa Secretary De Lima. Ganun po ba? Yes, sir. So, ibig sabihin din, dahil kayo ang in-appoint niya as OIC, at the same time, binabanggit ninyo na yung position ninyo ay very crucial o critical yung function ninyo, malapit kayo sa kanya. Tama ho ba? Yes, sir. Ano naman po ang dahilan bakit po kayo tinanggal? Saan po? Na dati po kayong OIC, tapos pinalitan na po kayo pagkatapos. Ayaw kong bigyan ng mali siya, pero ang sabi niya sa akin, kaya ako inalis because ayaw niya akong magtagal sa napakagulong organisasyon. Pero kung nung aking ina-analyze, si Ronnie ang dahilan kaya ako tinanggal because siya ang namimili kung sino ilalagay Ano yung sa tingin po ninyo na qualification standard ni Ronnie Dayan para Ronnie, manatili kayo? Sa qualification ng isang pagkatao, when we see not in the material things or sa education, yung kanyang pagkatao, napakababa ng pagkatao niya. Sa tingin niyo ho ba may relasyon ito doon sa performance o non-performance ninyo, doon sa nadala po ninyo? Kasi kung tinanong ko nga kanina, si Mr. Colanco, umabot ng 60 million ang deliveries. Kayo, mukhang 10 lang. Actually, kasi hindi naman talaga ako makapag-deliver because kabago-bago ko lang. Nung February, parang aid na akong palitan Kasi if you want to enter that kind of trade, you should be staying long para ma-master mo. Hindi naman yung bigla kang pasok na... Please wind up, Your Honor. Na ganon. So maraming salamat po sa inyo. Siguro, sa pag-wind up ko, isang nakikita ko na word of lang siguro, possible recommendation sa ating kagalang-galang na secretary, maaaring i-consider po nila yung isang manifestation na rin, yung ginawa po nila sa Central Park ng New York, kung paano lang na-manage yon. Because I was reading about the management of the Central Park. Dahil 385 hectares yung kabuuan po noon. And I understand, ang ginawa po nila is to parcel it out into 49 areas, small sub-areas. In order for them, and each sub-area was given specific person to manage. Kung papansin po ninyo, yung mga nakapasyal na po sa Bilibid prisons, lalo na sa maximum, that's 9.6 hectares. Tama po ba yun? Secretary? Si And Mr. Asuncion. 9.6 hectares yung binabanggit po nila kanina. And roaming around, binanggit nila kanina 16,000 or 20,000 or 24,000, which number do you want to believe? Pero lumalabas po doon, how could you possibly manage 24,000 roaming in one big place? So perhaps isang possible na pwede nilang pag-isipan, i-consider, is to parcel it out. Para on each one, kapag may problema doon sa area na yon, pinpointed ka agad, naka-isolated ka agad. That's just one perhaps possible thing to consider. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you for that. Please consider the suggestion of Honorable Salo. So,
We now call on Congressman Rupi Biason. Nandiyan pa ba? Thank you, Mr. Chairman. Yeah, my first question goes to Herbert Golanco. Yes, Nasabi po, mo Your kanina na nagbigay Apo. ka ng pera sa ating dating Secretary of Justice at sa Director ba? Tama? Yes po. Paano mo pinapadala sa kanila? Yun po si Juniel Sanchez po ang kumukuha ng 3 million po a month. Doon magkikita sila. Minsan sa DOJ dinadala po sa aking talent manager na si Renante Diaz. At minsan po, yung 1 million sa event ko, sa concert, ay mismo siya din minsan si Juniel Sanchez ang kumuha ng 1 million po. Okay. Kay Mr. Ragos, please, tungkol dito sa salaysay mo dito sa affidavit, nakita mo isang umaga sa ibabaw na iyong kama yung bag. At yan ba yung unang pagkakataon mo na nasubukan yon? Yes, Your Honor. At nung nakita mo yung bag na yon, may tumawag sa iyo, nag-verify ka kay Mr. Dayan na para sa kanya may inaasahan siyang darating na pera? Actually, tumawag ko papunta ko. Parang alam niya na eh. Tapos, naapektuhan ng corruption. Pero kayo mismo sa isip ninyo, batay ito sa mga naririnig kong salita nyo kanina, na parang nag-assume kayo na ito ay tara o kaya kota? Yun naman po ang term ng mga money that are involved sa mga racketeering tara, kota. Ang ibig sabihin, nagkaroon kayo ng assumption nga nung nasabi sa inyong itong perang to para kay Mr. Dayan, yun ang pumasok sa isip nyo, yan ay tara o kota? Yes, sir. Bakit yun ang pumasok sa isip nyo? Alam nyo ng practice yun doon sa Bucor? Ano naman, sir, although I'm new as an OIC, naririnig ko naman yun sa mga kwentuhan ng yung mga tatagal na doon. So, ibig sabihin, practice na sa... Ang aking kwarto doon ay, kung meron po tayong Shangri-La Hotel na kwarto, parang ganun din po. So, yung CR ko po ay talagang pang 5-star hotel. Bukod ba sa shabu, yung bang mga party drugs, yung ba'y nakakapasok din sa loob ng presuhan ng Bilibid? Party drugs, ang alam ko lang po, shabu ang makapasok. Yung party drugs, hindi ko alam yung mga ecstasy. Yung mga ecstasy, hindi ko alam yun kasi sobrang, parang social na yun eh. Parang siguro shabu lang siguro. So, walang that's all, ganun po Mr. doon Chair. sa loob. Let me just reserve my right to ask again the Thank you, witness in Chairman the Hayes. next round of the questioning. Thank you, Mr. Chair. Yeah, at this juncture, because of the many people who are requesting for the time of our majority leader, may Congressman Rudy is now recognized. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mikey. Just 2 questions to the Secretary of Justice. Mr. Secretary, in the light of all these testimonies, sworn statements, sworn testimonies given here, what do you plan to do? Because, one of the crimes that may be committed by a public officer is dereliction of duty under Article 208 of the Revised Penal Code. When an officer, a public officer, maliciously refrains from instituting prosecution for the punishment of violators of the law. So ito na, may mga testimony na nag-violate yung isang tao. What do you plan to do, Mr. Secretary? Mr. Chair, Kasi kami po dito hanggang in aid of legislation lang to craft legislation on the matter, but dito po sa mga narinig namin na alleged commission of crimes and you are the Secretary of Justice, ano po plano niyong gawin dito? Talaga pong magpa-file kami ng cases. Ngayon, we are just in the initial stage of building up the cases. As a matter of fact, yung request namin sa AMLA, where we submitted some questionable bank account, hindi pa kami nabibigyan ng papadala ng report. But dito lang sa, I believe na nakuha naming mga salaysay, ito ay
apat lamang ang nakikinig namin, samantalang mayroon pa tayong siguro mga 18 witnesses. I believe na mayroon na ng probable cause. But syempre, hindi naman po tayo magpa-file ng talagang hindi airtight na case. Kasi unang-una, hindi naman tayo dapat magmadali. Gawa ng wala naman tayong hinahabol na oras. But definitely, we are going to make it airtight. Hopefully, yung mga bank accounts or name account ay magkaroon ng positive results. And since drug is a predicate crime na pwedeng magbigay ang AMLA ng hindi na kinakailang mag-file ng petition sa Court of Appeals, titingnan po natin yan at sana yung sinasabi sa amin na sisiliping mga bank account which may mga accounts po namin binigay mga daang milyon ng parang may preliminary findings eh. So, yung isa may 500 million nakadeposito. So, ganyan po kalaki yan. Billion talaga. At sigurado pong magpa-file kami ng kaso. Ngayon, in the meantime, yung pong dapat talagang patigilan 100% yung drug trade sa Bilibid. Kahit ano pong gawin ng SAF, kahit 2,000 mahigit na ang nakuha, ay meron pa rin pa isa-isa, pa dalaw-dalawa. O, hindi namin alam kung na cellphones, meron pang internet sa loob. Diyan siguro kinakailangan namin na kami suportahan ng Kongreso at baguhin natin yung ating Republic Act 4200, yung Anti-Wiretapping Act. Meron na po kaming sinubmit na parang proposed amendment sa Republic Act 4200 para i-include ang mga prison cells or penitentiary na payagang magkaroon tayo ng mga listening devices. So, yung pong isang hiniling ko na jammer, para lang 100% na mawala ang drug trade, ay dumating na po at lalabas na po sa customs. Yan po dinonate nung isang sa aking panawagan, kaya siguro at least yung Building 14 baka matigil na natin. But dalawa lamang po yung pinadala sa atin. Magkabilang dulo lamang yun ng Building 14. Pero itong maximum, kinakailangan po natin ng malaki-laking jammer siguro. Thank you, Mr. Secretary, because we look forward to that because one of the personalities mentioned here happens to be a member of the Senate, and we have an inter-chamber courtesy where we do not invite a member from the other chamber, although she's welcome to come here, but since she has made statements that she will not come here, we look forward to the filing of the case so that she can also clear her name na hindi naman isang side, but if she can come here and confront all of these witnesses and present her side, well and good. But if not, then maybe the opportune time will be when the cases are filed. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Majority. Thank you. Congressman Mikey Romero. Yes, good afternoon. Tanong ko lang ho, is the how organized is organized? Meaning, how organized ang organization ng drugs dito sa loob ng New Bilibid Prison, no? May I just ask si Mr. Colanco and Mr. Magleo if are they still here? Sorry. So, Mr. Colanco, are you a drug lord? Your Honor. Sorry. Drug lord po ba kayo, Mr. Colanco? Hindi po. Ako po ay may negosyo po ng lending po magpautang. Ang kaso ko po ay robbery. Opo. Yung kinalaman po, magkano po sa kaalaman nyo, Mr. Magleo and Colanco, ang drugs na umiikot sa loob ng New Bilibid Prison? Ang presyo po ng droga sa loob ng Bilibid ay mas mahal kaysa presyo ng droga sa labas, Your Honor. May alam ho ba kayo paano kalaki ho to?
Quantity, you mean quantity, Your Honor? Both quantity ho at saka street value. Kumbaga, may nagsabi ho yata 1 billion yata, no? Yan bang, ano? Totoo ba yun? Okay, isa-isahin kong sagutin ang tanong nyo, Your Sige Honor. Sinasabi nyo yung quantity ng consumption sa loob ng Bilibid Maximum Security Compound during the tenure of Secretary De Lima. Is that correct, Your Honor? Yes, sir. Ang consumption ng shabu sa loob ng Maximum Security Compound ay 2 to 3 kilos a week during the time of Secretary De Lima, Your Honor. Sa loob ng Maximum Security Compound, Your Honor. At ang presyo noon ng shabu sa loob ay umabot ng 15,000 per bolto, meaning 1 bolto is 5 grams, Your Honor. So, Kung timetable po ang hinahanap, patigilin lang po natin ang cellphone. The drug trade will completely stop at the NBP. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Secretary. Mr. Baka Chairman. pwede thank kayong you. humingi kay Secretary Rudy Salalima ng ayuda para dito sa jammer na sinasabi mo. Opo, at actually, merong contact sila sa DICT na talagang nagpipresenta, nag-offer para ang problema diyan sa jammer naman, pati yung lahat ng communication equipment ng mga gwardya, ng mga legal na communication equipment, nasasaran din. Kaya yung mga radio communication, hindi mo rin magamit pag may jammer. Kaya dapat merong wires ang gagawin natin para dun sa ating mga gwardya. Kaya I think yan lang kaunting problema na yan eh. Sige po, please do the needful. Anyway, Mr. we Chair, now recognize... sige. before we'll proceed to another interpreter, probably we can ask the PDEA to make a response on the query of the Honorable Congressman Michael Romero, because that's a good question. May we recognize the PDEA representative? Please, PDEA. Yes, sir. Just to make it easier for us to understand what's happening dito po sa Bilibid, yung sinasabi po na drogang umiikot sa loob, ito po yung tinatawag natin na internal consumption. Kumbaga, ito po yung droga na ginagamit ng mga preso na nasa loob ng Bilibid. However, Marami ba yan? ito po yung tinatawag, sinasabi na 2 to 3 to 5 kilos every week. Opo. So in short, ito lang po yung umiikot. However, yung sinasabi naman na kilo-kilo or milyon-milyon na droga, hindi po ito yung umiikot sa loob. Ito po ang transaction ng gagaling dito sa inside of the Bilibid. In short, bago ikasa ang any delivery papunta from one syndicate to another, kailangan may basbas po sa loob ng Bilibid. In short, kailangan talaga sa loob ng Bilibid, kaya binibili po yung cellphone sa loob ng Bilibid ng 1 milyon, kasi kailangan talaga nila yon para maikasa yung transaksyon sa labas. That is multi-million peso transaction. In short, i-control nyo man po din yung cellphone sa loob, may chance pa rin na mapasukan dahil nga binibili ito ng milyon. However, if totally makontrol because of the jammer, so the real time na transaction sa loob is mapipigilan na po natin. However, meron pong dalaw na tinatawag. So in short, pag ang isang tao ang dumalaw ka sa isang transnational drug trafficking organization or person, the transaction will still be completed. Nadidelay lang sila ng 3-4 na araw. Kasi ikakasa pa rin yung transaction. That is why ginagawa po ng ating pamahalaan is stopping the trade inside the Bilibid while we should go all out dun sa ilalim naman po yung mga user. Kung gusto po natin talagang i-stop ang drug trade.
Because while we are stopping drug trade in the Bilibid side, which is about 30% of the total transaction na umiikot sa buong Pilipinas, nangyayari po yun sa Bilibid. Kailangan din po nating i-stop yung kalakal sa ilalim, which is yung tinatawag po natin yan na Barangay Drug Clearing Operation. Ito po na po yung tinatawag ni Sir Bato na Operation Tokhang. So it should complement po yung each other. However, itong Bilibid po is vital as of now. Dahil dito po kasi nangyayari yung transaction. So, meron po tayong, kung makikita po natin sa Amerika, just thinking out loud, if we really want to monitor yung mga dalaw, meron yung telepono na may harang na salamin, di ba? If we can just monitor all of the conversation, that will be fine that will drastically reduce the transaction inside of the Bilibid. Yun lang po. So, thank you po. Siguro para considering the gravity of this issue na kahit the president has even requested for a 6-month extension. Dapat siguro, if I may just request the DOJ na let us not wait for a law to do this. Gawin na natin ng mabilis. Yun ngang EJK nangyayari. Ito siguro, simple lang naman ito. Wala namang mamamatay dito. Pero masusugpo natin through an administrative intervention. Kanya siguro yan ang pag-isipan natin so that we can address this immediately. Pwede po ba yun? Mr. Chair, ang talagang kinakailangan natin ay fast amendment to the 4200 at saka gawin nating legal yung pag-import noong jammer with intercept. Sige po, titingnan po natin yan. I hope that sabay na ang House saka Senate sa kasi yun ang kailangan eh. Whatever evidence you will get because of the jammer or intercept, that will be thrown out because they are inadmissible in evidence. We will take note of that. Sige po. So now we recognize Congressman, Vice Chairman Strike Revilla. Thank you, Mr. Chair. Meron lang po ako ilang katanungan. Una-una, before I proceed, would like to comment, Siyempre, Secretary and our witnesses, especially ang ating pong SAF, no, sa pinakita ninyo kaninang videos, talagang very revealing. From the start pa lang makikita natin, sa labas pa lang, no, na yung mga bata ginagamit nila dyan hanggang sa pagpasok natin sa Bilibid. First, it's really a very admirable, lalo na sa SAF, kay Secretary at sa Presidente po natin. Sa binigyan yung pagkakataon talaga na bigyan ng pansin itong ating Bilibid Prison. Kasi yung droga natin dyan, marami na naririnig natin noon, tapos yan, na-reveal ninyo ngayon, napakalaking itong ating pong nabuksan, no? na pintuan, na dapat talaga mapagtulong-tulungan pa paano natin to masusolusyonan. Mr. Secretary, may question lang po ako sa inyo. Kasi ang primary mandate ng ating pong PNP SAF, hindi lang po para magbantay dyan. Ang question ko po, no, para lang po maging malinaw, gusto kong malinawan, gaya ng sinasabi po ni Congressman Romero po kanina, kung kailan, kung may target tayo. My point is, hanggang kailan po ba natin gagamitin yung PNP SAF dyan sa Bilibid Prison? Actually, yan nga po ang magiging problema namin. Sapagkat nalalapit na po yung parang 3-month na time table namin, na ang original plan namin doon is that after the original SAF troopers been assigned, dapat magkakaroon ng rotation. Kasi alam namin mga tao rin yan, kaya't sa laki ng pera at dami ng pera. 200 bolto ang 1 kilo. So that's times 15,000 per bolto, Your Honor. Sir, yung 15,000 is per sachet? Ano ba to? Per Yes, what? sachet na ang timbang ay 5 grams, Your Honor.
pag i-compare naman, ang presyo sa labas ay halos hindi abot ng ganon nung mga panahon na yon. Siguro ang running price from the source going to the street players, mga 12,000 lang siguro, and then yung street players, street marketers ng drugs ay tataasan na nila dahil silang retailers, Your Honor. Tinatanong nyo tungkol sa consumption, yung nabanggit yung collectible, Your Honor, ay kay Peter Co. Kasi marami kang sinabi na 50 million yung utang ni Mr. Sino yung sinabi mo kanina? 50 million yung utang kay Peter Co? More than 50 million pesos ang utang ni JB Sebastian kay Peter Co, Your Honor. So, ibig sabihin, paano kalaki ang perang umiikot sa loob ng National Bilibid Prison involved in drugs? Ang Bilibid, Your Honor, lalo sa maximum security compound, ay doon lang ang trading, Your Honor. Trading, doon ginagawa man transactions at ang bigayan ng droga at bayaran ay sa labas, Your Honor. So, Mr. Secretary, how big is the industry, ito pong industriya ng drugs na nanggagaling sa loob ng National Bilibid Prison in terms of value at saka po ano pong quantity, if I may? Ang alam ko lamang po na sinabi nung nag-umpisa kamay yung percentage ng niluluto o tinatransact sa loob ng bilibid. Ang kwan po dyan is between 70 to 80% ng drug transaction sa buong Pilipinas. In other words, yan pong mga sabu natin, yan po ay either it's directly imported from China or niluluto yan sa high seas na mga Chinese ships. Pagkatapos po niyan, itong mga imported shabong yan at saka yung niluto nila, tinatapo nila yan dun sa jettison from the ships. May mga GPS yan. At yung mga GPS na yan, mga shabu, yan ang nire-retrieve ng mga Filipino counterparts nila. At yan, pagkatapos na makuha na yan, throughout the Philippines, pag sinabi na po yan, na parating na yan through telephone sa mga drug lords na Chinese, yan na po ang ibebenta nila. Tinatawagan nila yung mga Filipino counterparts, mga Filipino drug lords natin. At ito namang mga Filipino, all this sa pamagitan ng cellphone, yan naman ang magbebenta doon sa kanilang mga contact sa labas. So yung ini-import na yan o yung niluluto sa high seas ng mga shabu, hindi po yan pumapasok sa loob ng bilibid. Doon na lang silang transaction sa labas, pero ang utos niya nanggagaling sa loob. Kaya ganun po ngayon, siyempre gusto ring meron ding, there are now 24,000 inmates sa New Bilibid Prison. Hindi na lang po 20,000. Yan po ay kumukonsumo yung mga yan ng mga shabu. Kaya mas mahal dyan pag yung nanggagaling sa labas para ipagbenta, itingi-tingi dun sa mga inmates. Pero yan, maliit lamang yan. Tulad ng sabi, mga 3 to 5 kilos lang per Kasi week. Mr. Secretary, assuming na nanggagaling yung 20% of shabu transactions inside the New Bilibid Prison, if we zero that out, 20% mawawala na sa ating mga kalye right away. No? So, is that correct? Ganyan po ang findings, parang findings ng chief ng PNP. But I believe that para magkaroon tayo ng accurate report tungkol dito, dapat imbitahan natin ang PDEA. Kasi ang PDEA may talagang specialization nila at makapag-report sa atin. Dapat kaya sa tomorrow or succeeding hearing, dapat nandito sila. Meron po sila Nagpresenta sila sa amin sa cabinet meeting sa Malacanang at iba ang presentasyon ng PDEA. Anyway, kung dati-dati nagpresenta sila sa cabinet at meron silang presentation din na PowerPoint presentation. Secretary, sa New Bilibid Prison po, do you assure us na zero na ang
proliferation of shabu inside? Hindi po. At tulad ng sinabi ko kanina, kasi kahit pagka higpit-higpit ng SAF, ang sabi ang kanilang assessments that bumaba ang transaction ng mga 90%. Actually, ang sabi ng mga inmates dun sa New Bilibid ngayon, pagka take over ng SAF ay halos pantay-pantay na sila. Yung mayamang inmates saka yung mga mahirap na inmates halos pantay-pantay na ang pakiramdam nila. Even dun nakakuha ng sulat tong mga SAF itong SAF na even JB Sebastian said na ngayon daw niya naramdaman ang feeling ng isang preso. Kaya sa ngayon talagang mahirap. Pero maraming tumatawag sa akin, especially sa media, na yung kanilang contact, sa mga broadsheets, yung kanilang mga contact, ay tumatawag pa rin sa kanila. Ibig sabihin, mayroon pa ring telepono sa loob ng Bilibid ngayon. Kaya ang talagang solution dyan, para yan ay mapatigil completely, jammer. Talagang ang hinihingi ko po dyan, ang appeal ko nung una, nagpahanap kasi ako ng jammer na malakas. Kasi yung jammer na ginagamit ng NBP ngayon, pag ang cellphone mo ay G3 or LTE na, hindi na masawata o hindi na makontra ng kanilang jammer. Kaya dapat dito, nagpahanap ako at meron silang nahanap sa Israel. Ang cost or nitong jammer nito from Israel na maganda talaga ay 10 million pesos. Kinakailangang donation para wala ng procurement, wala ng bidding. Mr. Chairman, I'll just wrap it up. Mr. Secretary, can you give a definite program on how to zero the drug trade inside the Bilibid prison? Ilan months ho ang mabibigay nyo to zero this out? And then, how do we monitor it also? So, thank you very much, Mr. Chairman. Well, we would like to really stop completely. Kasi, ang laki din ng binabayaran ng DOJ. Kami po ang nagbabayad dun sa 420 SAF troopers. Yan po kung saan-saan lamang kinukuha ng DOJ sa kung saan pondo namin. Including this transfer. Ito pong mga NBP inmates na ito, pinatransfer ko na yan from NBP to the ISAF detention cell, na ngayon ang tawag dyan sa ISAF detention cell, where Senator Trillanes was incarcerated during the Oakwood Mutiny. Nandun po sila ngayon sa AEP detention cell. Actually, kagabi po, parami ang gustong tumistigo. Kagabi po, 2 inmates na naman ang gumawa ng an additional affidavits. At baka ngayon, meron naman doon. Anyway, erang na umiikot sa Bilibid, hindi malayong sila'y makurap. Pero apparently, hindi nagsasucceed itong mga drug lords at the SAF still performing an excellent job. Yes, Ang problem po is that baka po yung parang sinabi namin sa SAF na mga 3 buwan lamang sila, and then kung talagang hindi pa rin matapos, then the Marines will take over. So yan ang problem namin. And as matter of fact, we have prepared a letter to kay General Bato na kung pwedeng palawigin pa ng konti ang SAF. Thank you, Mr. Secretary. One more thing, kasi ang ano po doon, yung mga jail guards po natin, di ba, permanente po yan. Ano na po ang mangyayari doon sa mga tinanggal natin? Yung pong, ang ginawa natin dyan talagang completely, pinalitan natin yan, inalis natin yung mga prison guards natin, mga opisyal, except for those indispensable. Siguro, may bilang natin sa daliri. So, ang ginawa po natin dyan, nagkaroon sila ng retraining, reorientation, reeducation. Pero, I don't know if that's enough. Ang dapat ginawa natin dyan, dapat talagang, kasi ang tingin ko dyan nung una, talagang all of them, walang exception, ay tainted lahat ang personnel ng Bucor. All of them.
At lahat ng aspect ng buhay sa loob ng Bilibid, lahat po pinagkikitaan, lahat mga corrupt. Kaya sa aking paningin ay ang Bucor ang pinakamasamang agency ng gobyerno. Ngayon, hopefully, that with the help of SAF ay nagiging iba na sila. And as we saw kanina sa kanilang video presentation, but yung problem namin is that they are being protected, itong mga prison guards na ito ay protected by the civil service. Meron pong mga term ng office yan, kaya hindi natin mapapalitan. Pero the ideal would be, dapat ni-rotate yan doon sa iba't ibang colony. 7 putong colony ng National Bilibid Prison. Kaya parang nangyari dyan, binirik din natin eh. Correct. So, hanggat mayroong konting, o kung hindi ko malaman kung gano'ng konti na pinagkikitaan through illegal drugs, nasanay na pong maging corrupt yung mga yan eh. Paano po, Secretary, ang ating pong magiging solusyon po dyan? Kung tayo may agam-agam, ultimo, pag tinanggal na po natin ang SAF dyan, di ba? Hindi yun nila mandato yan na magbantay talaga dyan. Tama po, tama. Papasukan natin ng army o military. Pero hanggang kailan din nun, hindi rin po pwede sila dyan. Kaya nga talaga ang kinakailangan yun, the use of cell phone and other communication equipment by these inmates should be completely stopped. If you completely stop the use of cell phones, completely stop din ang illegal drug trade dyan. Mr. Secretary, paano kung nakakapasok din ho talaga, di ba? Dahil yung mga jail guard natin. Yun nga po nung una. Kasi nung una, meron tayong mga katulad dun sa airport, meron tayong mga x-ray machine. Hindi ginagamit. Hindi ginagamit. And yung mga bisita natin, tulad nung sinabi nung staff kanina, dire-diretso yun hanggang dun sa cell. Hanggang sa cell doon ng mga kwan. But I think this has been changed. And maraming pinagkikitaan dyan. At katulad nga nung kinikwento ko, around mga 3 weeks ago, doon nila pinadaan naman sa hospital. At yun nga ang isang office ng isang doktor, nakuna ng isang nakatagong cellphone with 60,000 pesos beside it. Kaya yun ang problema natin na talagang very ingenious itong mga ating mga high profile inmates. At siguro kaya marami silang nagkakasikip kunwari, nagpapa-assign doon sa hospital para makakuha sila ng new cellphones. Thank you, Mr. Secretary. Sana lang ho, suggest ko lang ho, sana kung meron tayong short term, long term, talagang yung reforms ho talaga kasi nakakatakot to eh. Di ba? Iikot lang na iikot ho tayo. Di ba? Ngayon, at least ang presidente talagang iba yung kanya pong paglaban sa droga. So makikita po natin yun doon. So sana ho dito, once and for all, kasi kung may agam-agam din tayo sa mga tao po natin dyan, wala rin nung mangyayari. Pagkaalis nyo lang din, babalik lang din ho lahat yan. Tama po yun, pero ngayon, mga 10% na lang natitira. Hopefully, kung matutuloy yung ating kwan, although mahal ang price tag, itong ating new Bilibid building na i-auction sa Nueva Ecija, but napakalaki ng price tag, 50 million initial expense natin, billion pala. Initial, sabi ni Secretary Dominguez, saan tayo kukuha ng more than $1 million. At, pero I don't know kung ano ang magiging final decision ng mga economic team natin. Gawa ng naka-schedule yan for bidding, for the opening the bids on November 25, 2016. Thank you, Mr. Secretary. That's all. Thank you, Vice Chair. Mr. Chairman, before we proceed, that is in relation to that proposed public bidding of the proposed Bilibid, the transfer at the Nueva Ecija. That was taken up during the 16th Congress. And as you said, our Secretary of Finance is thinking on where to get the funds. Isn't it that is under our PPP project? It's public-private partnership. So therefore, there is no immediate cash out in the implementation of the project. Opo, totoo po yun. Under PPP yan. Pero hindi malaman nila kung saan kukuha ng pambayad yan eh. Hindi naman kumikita yung building ng Bilibid.
Hindi katulad yan ng mga LRT natin na talagang mayroong pagkikitaan. Yeah, but the payment there will be some sort of staggered. Yung pong 50 billion, in the 20 years that it will be liquidated, gagastos pa po tayo ng mahigit ng 100 billion. So, it will amount to about 150 billion pesos. Mahigit. Kaya ganun kalaki ang sinasabi nila. Kaya ngayon, ang sinasabi nitong mga economic managers natin, na instead na ganun kalaki ang gastusin dyan sa Nueva Ecija, i-improve na lang natin itong New Bilibid. Magtayo tayo ng mga building dun to six other places where there is penitentiary, farm penitentiary, at baka mas malaking kamurahan po. So yun, I think yun ang pinag-aaralan nila eh. Okay, thank you very much, Mr. Thank Secretary. you. Now, before, I would just like to announce that we will continue tomorrow, but we will transfer venue Makalintal and Aquino Hall in the second floor of South Wing Annex, 9:30 also tomorrow. So now we recognize Congressman Ron Salo. Thank you very much, Mr. Chair. May mga ilang katanungan lang po ako dahil marami doon sa mga itatanong ko dapat ay natanong na rin at nasagot na. Una muna, gusto ko munang tanungin yung tatlo, sina Herbert Culanco, sina Magleo, Rodolfo Magleo, at saka si Director Rafael Ragos. Magkano lahat ang naibigay po ninyo? More or less 30 minutes po. Hindi ko naman Ano tinignan. pong pinag-usapan nyo sa loob? Usually kasi pag nagkikita kami, we talk about guns, NBI, Bucor, kaguluhan and everything. Hindi nyo po pinag-usapan yung dala ninyo? Nang ano naman siya eh. Meron ba sinabi sa yung see you again? Kasi the following month, nagdala ko kauli ng 5 milyon? Actually, ang mga suggestions sa akin niya, even after, sabi niya, sir, gumawa ka ng pera. Sabi sa'yo? Opo. Sino nagsabi sa'yo? Si Ronnie. Aha, okay. One last question, Mr. Chair. Okay, please proceed. Ang sabi ni kay Herbert, sabi mo nagbibigay ka ng 3 milyon kay Secretary de Lima. Tama ba yan? Tama po, Your Honor. Ipababa ito dun sa 1.7 na binibigay ng 17 drug lords or commandos? Hindi ko po alam yung tungkol doon kay YC Ragos po. At tanungin na lang natin si Intelligence Officer Ablen. Nandiyan ba siya? Sabi niyo po ay nagbibigay ka weekly 1.7. If you have to multiply it times 4, lingguhan eh. 17, that's 6.8 million a month. Tama po ba yan? 6.8 million a month ang hinihingi po ninyo? Your Honor, please, clarify ko lang po yan. Yung 17 na unang umate nung patawag, that was January 4, ang nag-comply lang po noon 10. Now, yung mga succeeding weeks, hindi naman po kompleto yung 17 o 10. Basta ko ano lang po yung iparating. Para saan po yun yung tara na yun? Sa opinion ko po, Last question na ito, Mr. Chair. sa opinion ko po, Your Honor, Oo. Yes, Mr. yan sa Witness. opinion ko, I'd like to believe, part po yan nung delivery ng 5 million Para kanino? para kay Secretary de Lima. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Vice Chair. We now call Honorable Pineda. Andiyan ba? Wala. Chairman Barbers. Salamat, Mr. Chairman. Mabilis lang ho ito. Unang tanong, didiretsuhin ko na lang. Pagtugan lang sa tinuod, Bert, ha? Yes po, Your Honor. Sabihin mo sa committee ito, meron bang Shabu Laboratory sa loob ng Bilibid? Mikey muna. Meron, wala. Wala po. Wala. So walang katotohanan yung merong Shabu Lab sa loob. Tama ba ako? Pero meron pong chismis doon sa komando kay GB Sebastian nga may nagluluto. Pero masasabi ko po dito,
sa inyo po at sa sambayan ng Pilipino, kasi mahirap kung magsabi hindi ko nakikita, pero may mga hakaka at istorya nga na may nagluluto doon sa loob ng maximum, banda doon kay sa komando na makaluto silang 1 kilo per day. So chismis lang yun po at hindi ko masasabi po nga 100% po. I think siguro dapat ma-verify din natin yon dahil nakakapagtaka. Base doon sa affidavits nila, Mr. Chairman, makita mo napakaraming sabong umiikot sa mga kamay nila eh. Tinotokahan yung isa, 10 kilos a week. Yung isa, tinotokahan 30 kilos, 50 kilos a week. Ang tanong, saan ba galing yung shabu? Di ba? Pangalawang tanong, nabanggit, nasama ka doon sa matrix eh. Di ba? Opo. Nasama ka doon sa matrix Opo. eh. At nasabi doon sa matrix ng ating presidente Opo. na yung source ng droga galing sa mga sindikato sa labas. Opo. Pwede mo bang patunayan yan dito sa komite? Yung sa matrix po, noon po na time ni Secretary De Lima po, nung linipat kami sa NBI, ay ginawaan ako ng matrix na. Matagal na po yung report na yon. Para ipindown ako, para maalis ako. Dahil yung hawak ko, yung carceral side is pinakamarami akong big time drug lords ang hawak na nasa 70%. Yung kay Chairman GB Sebastian po ay kunti lang siya doon. So ginawaan ako ng mga report nila ni Cardinio dahil may contact sila sa PECC at lumabas doon at nagugulat po ako na rekta po ko ng China at pinanser po ko ng... Teka, dali lang. Opo. Ano siya? Rekta ka ng China. Ibig sabihin, yung source mo galing sa China? Opo. Totoo ba yan? Ay, hindi po totoo dahil hindi ko marunong mag-English, hindi ko marunong mag-Chinese, Bisaya po akong dako. Okay, kung ganon, saan galing yung shabong binibenta nyo? Ay, yung shabu ng sinabi ko doon sa 5 kilos, dahil wala akong tiwala kay Chairman GB Sebastian, ay ang nagbe-brief po sa amin si Junel Sanchez. Sabi ko, pag ikaw sir, apayag po ako. Kasi kung doon ako dadaan sa kanya, ay siya mabango kay Dilima. So ngayon, hindi man ako marunong magtulak doon, at may mga membro po ako nga kaya sila na mag-dispose po. At least makatulong para sa 2015 na pundo para election 2016 po, Your Honor. Okay, sinabi mo kanina sa sa kwento mo actually lumalabas doon na meron natatanggap si Secretary De Lima, tama ba? Opo, 3 million po yan. Bukod kay Secretary De Lima, sino pa sa alam mo ang nakakatanggap ng pera galing sa iyo? Sa akin po, yung secretary niya mismo, si Ma'am Lins po, noong 2013 ng December, nagbigay po kami 1 million. Sabi ni secretary at ni Ma'am Lins na yung para Pasko, Christmas doon sa opisina niya. Meron bang ibang opisyal ng gobyerno na nakakatanggap? Meron po. Sino? Si Director Bocayo po is 1.2 million. So si Director Bocayo at saka si Senator De Lima. Opo. Yan ang actually yan ang sinabi mo kanina eh. Opo. Bukod sa kanilang dalawang binanggit mo, meron ka pa bang ibang opisyal o meron ka ibang kaibigan na mga opisyal ng gobyerno, kunyari senador, gobernador, congressman, mayor, board member, konsihal, meron ka bang ibang kaibigan? Wala na po. Wala na po kung ano. So yung sinasabi mong tumatanggap ng pera na galing sa iyo, na galing sa proceeds ng droga, binibigay mo lang para kay Senator De Lima at saka para kay Bocayo. Bocayo. At saka doon sa sekretary ni De Lima din po. Sige. At saka doon kay Ma'am Susan at Kebaraan po. Last question, Mr. Chairman. Nagtataka lang kasi ako, no? I don't know if this is a policy of the Bucor. Bakit kasi merong mga kubol, no? At kapag tinatanong mo yung mga jail guards kung paano nakapasok yung TV, yung electric pan, yung kung ano-anong kontrabandong nakapasok doon, wala silang sagot. Meron akong natatanda na interview ng isang TV doon at tinanong, paano nakapasok ho yan? Ay, hindi ko ho alam. Kalaki-laking jacuzzi, hindi na ipasok. Ngayon, pwede bang patunayan mo sa committee ito na yung mga kontrabandong yan na nakakapasok sa loob ng Bilibid, may katapat na bayad yan
doon sa ating mga opisyales sa loob. Tama ba ako? Tama po, pero yung mga malakihan na kontrabando ay hindi kaya po ng direktor at superintendent. Kailangan po may bas-bas po. Kagaya galing ng po ano, kay for Secretary. example lang, for example. Okay, yung mga equipment, ang kubol ko doon, ang kubol ko doon centralized po. Ang opisina ko po ay para ding opisina ng congressman at senador. At ang aking kwarto doon,